Sa previous video ko about bread, kung okay ba to sa mga aso, and it turns out okay naman siya, hindi naman siya nakakamatay, pero syempre depende rin yan sa dami and depende rin yan kung luto or hindi pa. Of course, pag luto na, patay na yung yeast, so hindi na makakakos ng bloat or ng distension ng organs ang yeast dahil patay na nga and hindi na siya mag-cause din ng alcohol intoxication and poisoning. Okay, so itong tanong naman or comment ni Ma'am Shea Tolentino, sabi niya, Doc, mga dogs ko every morning binibigyan ko pandesal para di po mabigla siya nila bago ko pakainin ng dog food nila. Actually, ma'am, yung pong pandesal, mataas po sa sugars yan and carbohydrates and mataas yung glycemic index ng pandesal. Ibig sabihin ng glycemic index, from 0 to 100 ang range na yan. And ang glycemic index, mas mataas, mas mabilis tumaas yung glucose or yung blood sugar ng isang tao or aso. So mataas po yung blood glucose or blood glycemic index ng pandesal. Isa po yan sa pinakamataas. Meron kasing added sugar din yan bukod doon sa flour na punong-puno yan. Kasi basically mga carbohydrates na matataas sa mga sugars ay talagang mabilis magtaas ng blood sugars ng aso. So, ibig sabihin, yung reason po na para di mabigla yung tiyan, actually, biglang magsaspike talaga yung yung tiyan ng aso niya. Mas maganda kung hindi po pandesal ang ibibigay ninyo para hindi mabigla yung tiyan, hindi mabigla yung sistema ng aso. Okay, so yung pandesal, maaaring matunaw agad yan, pero ang resulta niyan, spiked yung insulin levels ng aso ninyo. And alam niyo, pagka lagi kasing binobomba ng pancreas natin or ng dogs, ang insulin, pagka mahabang panahon na ganun palagi, ay maaari ito mag-cause ng diabetes mellitus type 2. Ibig sabihin, ang taas na ng levels ng insulin sa dugo niya, pero meron ng insulin resistance, kaya hindi na napapansin yung insulin. In short, it's bad news. Okay, so ito pong dog food, o before dog food, bibigyan ng pandesal. I would not say it's a good idea. If you want to feed your dog the best dog food, of course, alam niyo na kung ano yun, SDN yan. Itong SDN 42, it has very little rice para lang mag-bind yung yung mga cables niya. Pero yung very little rice na yon, konti lang yung yung magiging contribution niya doon sa pagtaas ng blood glucose levels ng aso or tuta po ninyo. So this is very good. You feed your dog SDN directly, wala na pong mga appetizer, wala nang anything, no supplements or hindi niya po kailangan ng lahat po kinarga na po natin dito sa product na to. Lahat po ng mga omega-3, omega-6, glucosamine, essential amino acids, probiotics, prebiotics, yuca, etc. Vitamins, minerals, calcium, andito na po lahat. So you don't need to give anything else. Actually, kapag kabibigyan niyo pa ng pandesal ang aso niyo, it's not a natural food for them. It's only going to give them some problems rather than any advantage or a benefit. Okay, so that's my take on it. I'm Shea Tolentino. Thank you po sa comment po ninyo and mabuhay po kayo. Although a little bit of pandesal won't kill your dog, it definitely won't bring your dog to a veterinarian dahil kailangan niya ng medical attention, but it's not a good idea po.